Mayong aga gid sa inyong tanan. Aga. Dalayaw ng Dios for this another privilege nga kita magkapamalandong sa iyang pulong. Ang aton nga pagtuon sa sining aga makita sa very familiar passage from Psalm 23 verses 1 to 3. Although I will be focusing only on verse 3. And in reverence Word of God, may I invite you to please stand as we read sa pulong sa Ginoo. I'll be reading the Ilonggo translation. Sa Piyakda may English man, sa Tagalog din. Okay? Ikaw, Ginoo, amo ang akon manugbantay, gani hindi ako pagkulangon. Daw pareho ako sa karniro nga ginapapahuway mo sa palahalban nga sang hilamon. Ginatoy-toyan sa malinaw nga tubig. Ginapabaskog mo ako. Ginatoy-toyan mo ako sa husto nga dalan. Agud mapadunggan ka, dalayaw ng Dios sa iyang pulong. Gamanan nga Dios sa may namon nga langit non. Salamat gid sa sininga aga sa bag-o nga kaygayunan nga kami makapamalandong sa imo nga pulong. Subong man makatiliton bilang magulutod grupo sa imo mga tumuloo sa sininga doog. Amon gid nga ginakilala ang amon kakabos. Hindi kami makahangop sa imo pulong kung sa amon gid lamang kaugalingon nga kasarang. Gani nagapalapit kami sa imo, nagapaubos kag nagapangayo o Lord sa kaalam nga ikaw lamang ang makahatag. Buksi ang amon kabubusan. Tagai kami teachable heart and even submissive spirit nga amon o Lord maintindihan kag bisan pa man i-empower kami nga himuon namon ang amon naintindihan sa siniyang pulong nga amon pamalandungan. Gamhi kami, kagatagi kami Ginoo sa kalipay sa pagpainalom sa imong pulong. This is our prayer in the most precious name of Jesus. Amen. Kumusta ang mga dalanon sa kabuhi nga ginausoy ninyo subong? Kumusta? Daway sa nanamian sa drawing. Ngaya kay hindi na nauso subong nga dalan mo. Chimpo sa una nila ni Manunglen kag ako nakaabot pagit ko sini. Arab lang yang gisaya yang ginapangwahe ko pang dalan. Do kabudlay gid. Kag may tayo niya nga kakapoy gahimo kaya lakturan. Ikaw mahimo sa imo nga dalan. Subong ya may highway pero hindi pa konporme, gubon, palaparan, pakipiro naman, no? Pero this is in reference sa imo mismo nga kabuhi subong. Kumusta? Ano ay nga klase sang dalan ang ginaagyan nimo subong? Kasaho ka or base ka reklamo ka? Ari may mga what if kita. What if the path you're on right now, the one that feels uncertain, unfamiliar, even painful, is not a detour but the very path God chose for you. Kisa reklamo kita sa mga dalanon, gusto naton bala nga kanami sa niya kabuhi tani amo man ayang ginaagyan nakon. And yet ang aton subong yaya nga pagpamalandong may kasubong siniya nga ginatawag nga prinsipyo, no? Kung diin man ikaw subong ginbutang sa Dios, ano man ang ginaagyan mo sa kabuhi, what if kung ang Diyos mismo ang nagpili sina nga kinahanglan agyan mo? Kisa masiling kita God is leading me when life is peaceful and everything makes sense. Kung daw okay atong kabuhi. But what about when you are tired, confused, or spiritually dry? Does He still need?
si David nga gingamit sang Dios sa pagsulat sang pulong nga ini nagapati sa gihapon nga ang Dios naga toy sa aton, naga panguna sa aton. You're on this path by divine appointment, not by coincidence. Ang title sa aton pagtuon sa sininga aga, The Lasting Leadership of Our Great Shepherd. Ang walay katapusan, wala nagapalta nga pagpanguna, pagtuytoy sa nga aton pinakamataas nga bakiro sa Ilonggo, no? Or para hapos na lang shepherd, intindihan man naton tanan ang shepherd. Actually, today is Pentecost Sunday. But as I resolve about my personal experience with what I am going through right now, mas kampante ako nga amo ning pulong nga pagdalong subong because I am going through this particular question. Lord, wala na gid sa ibang alagyan. Kinahanglan gid amo ni. Daw kanami sa iba to kaisi-isi mala sila kabuhi. Nga amo gid ning ako ni agyan, Lord, why na gid hindi gid in reference na magiging selfish na kita, magtulok na kita sa ato na kaugalingon. It will lead to many negative answers. Nga kung hindi man naton magustuhan ang sabat sa Dios. Pero areya, He leads me in the paths of righteousness for His name sake. Ang background sa aton nga pagtuon, ang Salmo 23, although nga common siya, was not written from a palace. Di ba si King David ang nagsulat? So, sa diin bala nag-star ang hari? Di bala sa palasyo? But from a perspective of a shepherd, tungod antes siya nangin isa ka hari, manugpahalam man siya sa karnero. Isa man siya ka bakiro. So, hindi iya nga buhay mayaman, kundi buhay na low-key, no? From a perspective of a shepherd. In fact, ang shepherd sa una, ginatamitan nilang hindi gani pwede gamiton sa korte as witness. So, dira ang perspective ang gingamit ni David. Matingala kita nga, ara na siya sa palasyo, and yet nga binakiro or isa ka manugpahalam na perspektibo, ang iya diriya nga tulok, who had walked through shadows and still trusted his guide. This short psalm is a battle-tested theology or doctrine or perspective sa kabuhi. Wala na siya silinga gawa kalang daya King David kiti. Nami ka gani kay bisan paano bisan makiro ka sa una nangin hari ka kami amon iyang dalanon subong do gatos abante kami kay daw hindi na kami magdiretso kung magamo malandalan ang ginausoy namon. So, in a sense, daw mabudlay naton siya hangpon, pero siya subong niya ang butang sa iya nga mensahe, ang gusto sang Dios nga ipalabot niya sa aton. David knew what it meant to be pursued by enemies. So, kadamo, no? Kung ikaw isa ka leader, kung ikaw ara sa Dios, abi naton nagtapos na ang iyang pagkamadinalagon sang nag-ikwentuhanay sila ni Gulayat, pero wala matapos diraya ang maragtas sang iya nga pagpakig-away. Damo sang nag-away sa iya, misunderstood by family, even pamilya ya hindi man gid sold out kung sino siya, betrayed by friends. Basta gani i-mention na nato ng munibla betrayal nga akin hanglan gid hambal betrayed by friends. Because betrayal is by implication cannot be done by the enemies. Tama? Wala man sa enemies nga mag-betray sa imo. It is usually comes from a very close person. And yet he could still say, He leads me. Wala di si Nanay Big, paborito yan pa naman niya kanta. Ang Diyos naga toy sa akon. Pero sila niya, He leads me. Ano ang sugpon? He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Diriya madula ang ato niya nga
selfishness, no? Self-centeredness, I mean. Ya kung tulokon lang nato na aton sitwasyon, mahoy-hoy gid man ang abaga naton. It's a declaration of unshakable confidence or faith in God. There are three enduring truths about the shepherd's leadership based only on our passage today. So, number one, the path, ang dalanon, the purpose, ang tinutuyo, and the promise, o kung ang promisa. Wala na corresponding verses because as I have told you, I will be focusing on verse 3. Sa ginbasa naton 1 to 3. First, ang dalanon. The path. Ano nga klase nga dalanon? He leads personally. Hambal da iya sang pulong sang Ginoo. He leads me. Hindi ang iban. This time, very personalized ang approach ni David. Kabudlay bala konsyado sa imo kaalam sa Bible, kadamo sa imo nahibalaan, and yet wala mo ini personally may experience. Correct? Ang iba niya, naga-testimony, kag naga-amen-amen man kita. Pero how about ikaw personally? Amo nang gusto ipalabot subong ni David sa aton. He leads me in the paths of righteousness. David doesn't say, he gives me a map. Para sa anong mapa? How? Sa military, pagtagaan ka ganing mapa, it means a lot. No? It gives direction, pero without knowing kung what exactly, how exactly ang event will happen next. Direya hindi mapa. Although the Bible is oftentimes described as a map, and yet sang gihatagan kita ya sang Biblia sa pulong sa Ginoo, wala niya nga ara na may mapa ka na, bahala ka na da. No, pagitaan treasure no. He says, he leads me. The word in Hebrew suggests gentle, mahinahon, deliberate, hungod, and ongoing leadership. Padayon nga pagtuy-toy sang Dios sa aton. Amo niya pagkahambal riya sa amo ning buot silingon sa naghambal siya, he leads me. It's a gentle, deliberate, and ongoing leadership. Nga ang hambal niya ini tungod bilang bakiro, ang karnero may huyog sa pag astray, no? Lead astray. So ang tendency nimo kung pikon ikaw nga bakiro, ganiton mo, hampason mo, ano pag ginahimo naton sapat kung maumol ka na gyud bala? Siling diri niya in a gentle, deliberate, and ongoing leadership. Dugay-dugay makasala karnero mo, dugay-dugay magtalang sila. Siling diri niya ang pagdumala sang Dios, ang pagtuy-toy sang Dios, kasubong sa isang karnero ang grabing pasensya, nagapadayon sa piyak sang aton ups and down in spiritual life. God doesn't just lead anywhere. It is not enough naging lead kita sang Dios, gitoy-toyan kita sang Dios in the past, at present, but and even in the future. But hambal riya, he leads in the paths of righteousness. So kung ano man na ang dalan nga mayara ikaw subong, it is God's leading. He is leading us in the paths of righteousness. In that specific situation you have now in life, ginghungod na sang Dios. Sa akon, ginghungod na sang Dios. Sa imo, ginghungod sa aton. Sa Bethel Christian Reformed Church, ginghungod din na sang Dios para sa aton nga ikaayo. That means paths that are right. Take note dalanon nga maayo suno sa Dios. Not merely comfortable to us. So nga pirmi gid maayo inang dalanon nga gimbutang sang Dios because it is on the basis sang iya nga standard, it is on the basis sang iya perspective, hindi sa aton. Kaya kung kita lang
ang aton huyogya, once nga makalabuot kita sa dalanon sa kabuhi, nga daw tuma na gid kabudlay, ano, from discouragement, anxiety, stress, depression, severe, daoga, ano ka, lawig-lawig, to the extent na hindi ka na magkaungkaw, nasta, tigok. Kag-abi mo yaya, amo na yang end. And yet, that's not the end. Ang problema doesn't solve our existing problem. Siling mo, mayo na lang magpakamatay para matauhay. Di ba? Tinatapos problema. Ang salo mo pa sa tao nga may problema na nga daan. Although, we cannot judge those who are going through a severe depression. We don't know exactly what is going through sa ilaya nga life. And yet, this is a fresh reminder para sa atong tanan. These are paths that leads to spiritual growth. So sinagali nga dalanon niya, patubuon ikaw sang Dios. More clarity. Nagasanag ang imong calling, kung sino ang Dios para sa imong kabuhi, kag kung sino ikaw sa tubangan sang Dios. Kay kung kisaan na buta, nabulagan kita sa mga sitwasyon may ara kita, kapit pa kung ara ikaw sa kahimungayaan, kisa hindi mo makita ang Dios. Ang imo nakita, ang imo lang nga material position, achievements. So deeper trust. More and more sa sinakadalanon nga ginausoy mo subong, the more nga nagasalig kita sa Dios. Ako every day is literally a miracle for me. I never imagine I can still have tomorrow or this day. So that's life that is totally dependent sa Dios. Amo na gani nga pag gina-invite ako, kabudlay isang sabat. Sili ko ano manabi sabat ko sini. And I never imagine actually nga makalabot ko to sa Manila pa. From wheelchair to stretcher and then throughout sa mga conferences, nagahigda lang ako. Plus, may mga internal and external pressures pa. And yet, by the grace of God, I never imagined na makalampuas kag even actually na-extend ang aton nga term sa national leadership. It is beyond hope. It is impossible for my situation right now. So, not every righteous path is easy. Some go through valleys. Ay, ang mga baguanon subong nga huling tubo, daw hindi nakatama sini makarelate. Pero sa amon, kaya ako taga-bukid, pag magsilig ka nga valleys, hindi lang niya nga ginapang bulldoze na abi subong ato niya nga bukid mo. Di ba la? Pero sa una magsiling ka nga valley, grabe ang imo na yung struggle pag maglabay ka na. Ang kakapoy, ang kakulba, madulhog ka, mataklad ka naman, kadamo pa yas ang mga nagakalabit na mga kahoy-kahoy, budlay. So, it is possible nga amo niya ang kabuhi nga ginaagyan mo subong. Your smiles doesn't necessarily say nga ikaw nami subong imo nga pamatsyag. I can also give you a fake smile but deep inside in pain. So some go through valleys but ano kuno? They are still God's path. Ti pastor pati gali na yang mga naga rebelde dalanon man na sang Dios nga ginghatag. Yes, God permits them for a purpose. Wala man niya sang biyan sa control sang Dios, di ba? So kung momentarily ara sila sa amo sinangadalan sa pihak na Christian na sila, dugay na, matured na, and I know someone who is really struggling right now, nga you can imagine na magbalik siya sa amo sinang klase sang kabuhi. And yet we believe sa sineya nga pulong sang Dios nga usoy naton subong, pamalandungan nga ginbutang ina nga dalanon sa iya kabuhi, sa imo kabuhi, for to lead you in the paths of righteousness, for you to grow, for us to grow. You may not understand where you are, but if the shepherd is leading you,
is leading, you can be sure of this. You are not lost. You are led. Amo ning matahom nga prinsipyo sa aton. In times nga grabe, ara ikaw sa down, very down, spiritually, you are not lost. Pastor, basi natamaan na gini nga akong kabuhi subong. Daw, i-compare na akong sa una, mga performance sa ministry, daw, grabe ginapag down. And yet, siling riya, you are not lost, you are led. Gingalaw sang Dios nga, agyan mo na subong. Agyan nato na subong. Because He is leading us to the paths of righteousness. But why? Nga aman, sa piyak nga ikaw ya, kita ya nagadalang-dalang, nagatalang. Nga sa gihapon ang Dios may ara commitment to lead us so faithfully. Sulit-sulit ko na bang illustration, maging sino ka man. Nga ang Dios padayon nga nagatoy-toy sa imo sa piyak nga ang dalanon nga aging usoy mo subong nga gusto mo sa kabuhi. It seems baliskad sa dalanon nga gusto sang Dios. And yet nga ang pagtoy-toy sang Dios yara gyapon sa imo kay baskog ka. Amo niya ang matabok kita sa ikaduha nga punto. The purpose. He leads purposely. Ano ko no? Hindi para itibong ikaw. Hindi para magtaas pag inang imubugal. Kundi silang niya, for His name sake. Hindi kita masyado makarelate subong sa giniyaya nga panaysayon kay tilain ang punto sa una. The essence of the verse. This is the essence of the verse. Sang verse 3. Amo nung pinaka-meaning, no? He leads us in the paths of righteousness for His name's sake. Hindi iya nga ging sapupo ikaw, ging unungan ikaw. Amo na kali ang term nga gusto ko ya ipalabuot subong. Ging nag-unong ang Dios sa pag giya sa imo kabuhi tungod sa iya nga ngalan. Ang himaya nga ara sa iyang ngalan. This is the essence of the verse. God does not lead us primarily for our comfort, clarity, or convenience. He leads us for His name's sake. That is to uphold His reputation, His covenant faithfulness, and His glory. Nakataya gali ang pangalan sang Dios sa dalanon nga ging alaw niya sa subong sa imo nga pagaagyan gani indi yagid ikaw, indi yagid kita pagpabayaan kay ginresguhan niya to you because I am faithful by nature. Nga padayon gid ang Dios nagatoy-toy, nagaunong sa imo, nagaulikid sa imo kabuhi, bisan pa man nagatalang-talang imo kabuhi subong. For His name's sake, I rest my name on. Gintatak niya ang pangalan sa sitwasyon mayara ikaw subong. Reason why nga hindi yagid ikaw pwede pagpabayaan. God's leadership in your life is not based on your performance. Direya reform na doctrine nagaguwa gid. Okay? God's leadership in your life is not based on your performance but on His promises. Nga sa piyak sang imo mga pagkulang, mga kauyaya, mga katuntuhan, padayon ang Dios nga nagatib-ong sa imo. Because He has promised to never leave you nor forsake you no matter what. Amo to ang wali sa nagligad ni Pastor Edgar, ang pag-ulikid niya sa iya nga anak. Sa piyak na nagtalang sa gihapon ginbaton sang Dios. Not because maayo adto ang anak, not because nga naghinulsol siya, but because ang Dios cannot deny Himself, who is by nature a faithful God. He cannot deny Himself. You may feel like a failure, like you've strayed so far, daw kalayo na gid. Ang dating ikaw daw hindi na makita ang Christianity sa imo kabuhi. But take heart, God does not leave you because you are always faithful. He leads because
He always is. So muna nga, at times, hindi kita kasimba. At times, it seems nga very spiritually dry kita. Ang pagpakigupod sa Diyos, wala naga dula sa imo nga kabuhi. Ara lang siya. Wala ka lang galing ka panapak sa iya. Kalain, no? Masumo man. Pamangkot, if God leads us personally and purposely, what happens when we falter? May kapaltahan kita, grow weary, or lose sight of Him. Ara siya, pero ay tama siya gasapak. Ano ang himoon naton? Or ano ang ginhimo sang Dios sa aton? The promise. The third enduring truth about the shepherd's leadership is the promise. He leads persistently. Magsiling kita sa Ilonggo, persistently, nagapadayon. Dira kita nagkuha gina sa aton title nga, the lasting, no, leadership of our great shepherd. May ara kis ang nangin unfaithful ikaw kita, to the extent nga para sa human nga standard daw iluad ka na, di ba la? Sa ospital may araman pasyente nga ginaluoan na, no? Kay hindi na madala. Sa Dios wala sang imposible. Nagapadayon siya sa aton nga kabuhi. Kag magapadayon siya hastagid nga safely makadangat kita balik sa iya nga tiilan. While our focus on this verse is on verse 3, the entire psalm reminds us that God's leadership is not momentary. It's unbroken. Wala nagabiya ang Dios sa pagtoy-toy pagpanguna sa aton. Sa verse 2, sa gimbasa naton kagina, He leads to green pastures. Sa tion sang himungayaan, ara ang Dios, but also through the valleys of deep darkness, ara man gihapon ang Dios. In fact, wala pang imo kadalagaan, siling reya, even prepares a table in the presence of enemies. Kung baga ang imo kabuhi, ang ginaagyan mo subong ang mga pagtilaw, himuon sang Dios as testimony sa mga kaaway kung paano ikaw nangin madinalagon tungod nga siya nagaupod sa imo. Nga ang imo mismo yang grabe nga pagtilaw subong nga ginaagyan, hindi manginhadlang agod nga makapadayon ikaw sa pagpangalagad kag pagtuo sa iya. Tungod may Dios ikaw nga wala gid nagabiya sa imo kabuhi. He leads through it all. So David could look back and say, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Not because David always followed well, but because God always led well. Take note maayo ha. Si David isa naka-leader, and yet how many times man na-fall down si David, di ba? So it is not because you are a good leader, it is not because you are a faithful Christian, but because ang leader nimo, ang imo yaya tuod yaya nga pangulo, isa ka nami nga pangulo, si Jesucristo, no? Si Ginoong Jesucristo. So even when you stumble, He lead. Even when you stray, He pursues. Even when you doubt, He does not depart. This is our Reformed belief. This is what the Bible actually says. So you don't keep yourself on the back. The shepherd does. That is His promise. Amo na ang siling pagid ni Christ na no one can snatch you out from my Father's hand. Sino ang naga-maintain? Sino naga-preserve sa imo? On your journey of faith? On our journey of faith, sino naga-maintain? Ikaw? No. How many times actually you can say that to yourself? How many times na nagbiya ikaw sa Ginoo? How many times nga nagarebelde ikaw sa iya? And yet,
Padayon ikaw sa pagpadlakaton in your journey of faith because of what He did in our life. So in conclusion, the Lord is a shepherd worthy or worth following. Psalm 23, especially 3b, is not a motivational praise. It is a covenant reality. He leads personally because He knows you. He leads purposely for the glory of His name. And He leads persistently even when you can't see the way. So when you find yourself weary, wandering, stop and remember this. He leads you still. Ang Diyos sa gihapon nagatoy-toy sa imo. Not because you always get it right, but because He never gets it wrong. Amo niya ang gospel, no? Wala actually nakasalalay sa aton kag wala gid kita sang mapabugal. Nagpadayon ka not because of who you are, but because of who He is in our life. So how should we respond as Christian today? How should we respond sa goodness ng Diyos? Number 1, for the weary believer, stop striving to lead yourself. Even if you are a leader, especially sa likogan gina I am struggling in life, and I resolve no so much sa sininga reality, especially as leader, no? And katahom riya sang gipakita ni David nga being in the high ranking position, by the time pinaka-top siya, ginkilala niya, gi-acknowledge nga it is not because of who he is. Ang imo subong iya nga position is actually under sa greater position, ang Diyos, no? So stop striving to lead yourself. Tatay ka na, nanay ka na, you have expertise in leadership, and yet ang Diyos lang iya. Ara pa? Dula? Okay. Trust that even in confusion, especially sa mga medication ko subong, parts ang iya side effect, yung ma-confuse ka bala. Daw hindi mo mabalaan kung maano ka. So, amo man na sa ato niya nga kabuhi, no? Trust that even in confusion, you are not abandoned, you are led. Personally, this is God's message sa ako, and hoping magapanalupsok man ini sa gihapon sa pagsalig sa Dios. Sa mga nagatalang-talang, return to the shepherd. Pastor, di bala reform doctrine naton? Ang nagtalang hindi makapanumbalik? Yes. Pero by the power of the Holy Spirit who is at work, even sa imo subong dalanon nga daw adto sa pihak opposite sa direksyon sang Dios, ang Dios ara man nagyapon. It's the reason why may rason siya nga magtawag sa imo pabalik. Kay nga ara siya sa gihapon sa imo sitwasyon subong. He restores and not rejects. And finally, for the church, let us be people who follow closely and point others to this shepherd who leads for his name's sake. Damo membro nga ihan na-stumble sa aton nga leadership, damo membro nga ihan naglasay sa Bethel Christian Reformed Church, and yet ang call subong sa aton is this: let us be people who follow closely and point others to this shepherd. Kung magtulog ka lang sa leaders naton sa church, you will keep stumbling. You will keep falling. To the extent nga, kamo na lang na. Di na ko na magbalik-balik kay leader na gid. Siya pa yung leader sa hindi amo. Pero we have the great shepherd. Amo na yang aton nga pagtuon sa siningaaga, the lasting leadership of the great shepherd. Let us pray.
Gamanan nga Dios sa may namon nga langit non, salamat gid sa imo pagpakamaayo sa amon pagpamalandong sa imo pulong. Salamat kay ikaw wala gid nagpabaya sa amon, ka nag-empower sa amon samtang kami nagapamalandong sa imo pulong. Kabay atong mga magagmay o kung dalagko man nga amon natun-an sa sining nga aga pamuhi sa amon Ginoo nga kabuhi kag magapadayon ma-retain sa amon nga panguna agod nga sa sitwasyon mayara kami mga dalanon nga ginatubang namon amon ini maaplikar kag even ma-share sa iban maging testimony sang power of your grace in our life, in our daily Christian living. Bless us with the commitment to follow you only and to submit to your leadership regardless kung ano man ang mga ginaagya namon subong sa kabuhi. This is our prayer in the most precious name of Jesus. Amen.